told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to. Alright mga kapain, isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat. Excuse me. For today's vlog, dito muna tayo sa loob ng bahay. Stay at home. Sobrang init. Medyo hindi magaan ang pakaramdam ni kapain ko. Nasakit ang puson ko. At alam nyo na kung bakit. Meron tayong monthly. Yan, bali ngayon dito kami sa loob ng bahay ni Jowa Bells. Meron siyang monthly juice. Joey Bells. Shouty Joey Bells yan. Dito lang kami sa loob ng bahay. At dito lang kami gagawa ng content. Oh, wag kayo mag-isip ha. Kung ano dyan. Content gagawin namin. Yan, dito kami. Bale, kasi nagbabala kami na mga well. And the other day, hindi namin alam kung anong araw yun. Siguro pag wala na si monthly. Pag pwede na ako magbasa sa dagat, mga kapain, sa tubig yan. At ngayon ay dito muna tayo sa loob ng bahay, mga kapain. Gagawa tayo ng simpleng content lang, mga kapain. At syempre, sa paggawa natin ng content, kailangan natin ng materyales. Diba pa na? Yan, ngayon si Boyta magpapakilala ng mga materyales na gagamitin niya kasi ako tagapanood lang. Hindi. Pag may inuto siya sa akin, yun ang gagawin ko, mga kapain. So, let's find out kung anong gagawin niya, mga kapain. Ito na, mga kapain. Interviewin na natin si Mr. Kapain. Joke lang, mga kapain yan. Pa, ano bang gagawin mo, pa? Floater. Ha? Floater. Floater daw. Floater. Floater. Panglutang, mga kapain. Anong materyales po ang ating kailangan bago tayo makagawa ng floater? Ito tulad ng karaniwang ginagamit sa lampat. Pinakapataw. Ito, pataw. Yan, kailangan daw ng pataw. Tapos tingga. May butas. Yan. Kailangan may butas sa tingga. Tingga na may butas. Kahit wala. Lagi na nag-stop lang. Yan. So, bali, magiging yari niya pala yung karto. Yan pala ang yari. Yan, pag nayari, mga kapain. So, ibig sabihin, kailangan mo din ng ganito, kansing. Binili tayo ito. May binili ka, say, ganda. Oh, yeah, may binili siyang kansing. Ang ganda ng palad. Mala porcelanang palad. Ano yan? Talaba. Nagkaroon ng talaba daw kanyang palad, mga kapain. Tapos, ano naman to? Ano naman to pa? Ito. Kahoy yan. Pwede kahoy yung loe. Kahoy na ano to? Mahogani. Anong kahoy to? Lumat ko na sa dagat. Napulot niya lang sa dagat, mga kapain, kahoy. Bale, pinutol-putol niya ng gantong kalaki. Tapos, may gagawin siya dito. Ganun din. Mananoorin natin, mga kapain. Water din yan. Pwedeng kahoy. Pag wala kayong karto, pataw ng lambat. Yan. Pwede kayo mag-provide kahit chanelas. Bilog kayo. Dasan. Yun. Pwede. Tapos kawan. Stainless. Number 16. Ngayon, magsisimula ka na magawa. Mm. Yun, magsisimula na siya magawa. Panoorin natin, mga kapain. Ang kanyang gagawin. So, yan, mga kapain. At eto na nga yung gagawin ni Boyet na floater. Panoorin natin. Babay, layo-layo mo dito sa ano yan. Ayos lang siya ng pesto, mga kapain. Bali, kahoy nga pala ito. Kahoy. Yan. Kung inyo natatandaan, may nag-comment kasi one time sa vlog ko, kuha daw ng mga kahoy na pwedeng pakinabangan, na pwedeng DIY. Yan, eto na oh. Kumuha na ang aking Jowa Bells, ang aking asawa ng kahoy. Pinutol-putol niya ng maliliit, tapos gagawin niyang floater. Tara, panoorin natin kung paano niya ito gagawin. So, bali paliliit na lang natin ito. Konti. Kinakayas-kayas niyan, mga kapain. Makikita nyo itsura niyan kung papaano. Maya kapag nakayas niya na yung kahoy na pinutol-putol niya, mga kapain. Yan. Dire-diretso lang siya sa pagkakayas. So, bali, papakita ko rin sa inyo yung pagkakapitan nito. Ano po magiging purpose nito.
Pag ako na ganyan, makatalsik-talsik ang kutsilyo, mahiwa tayo mga kapain, yari. Talas pa naman ang kutsilyo. Oh, ingat. Ingat. Pero dapat pa gaganyan na kayas yung, ano ba, yung, ano tawag dun? Yung, di ba may pangkayas na ganyan, yung talagang pangkayas na ano, sa kahoy. Kata. Katam, ay hindi pwede, malaki na. Ayos na yung kutsilyo. Alam niyo ba yung kutsilyo yung gamit niya, siya lang din ang gumawa niyan. Sariling gawa niya yung kutsilyo yan, mga kapain yan yung ano, sirang itak na pa na. Sirang itak, tapos yan, oh, ginawa niya ng alam. Talas niyan. Ginawa niya ng alam yan, mga kapain. Hinuhubugan niya. Mga kapain, hinuhubugan. Yan, mga kapain, halos patapos niya ng hubugan ng kahoy. Pagkatapos mong mahubugan, paano naman ang gagawin? Butasan natin dito. Yan, bubutasan naman daw niya, mga kapain. Kasi nga, ito lang, sakto lang ito. Itong habang ito. Nasakto ang haba ng Tingga. tingga. Yan. Para kasi, pag nilagay yan dito, katuloy yan. Yun, ganun Kasi pala. ang purpose yan, agayan yan. Medyo gagayan. Lubog ito, paangat ng konti. Makikita niyo ba? Ginamit ko na. So, butasan natin. Butasan daw niya, butasan mo. Bale, magiging itsura niyan pa yung kulay pula na. Yung kulay pula magiging itsura niyan, mga kapain. Sige lang, magkalat ka lang dyan. Ako na lang maglilinis. Yo, ano yan? Sakto na, kulang ko. Pasensya na kayo, makati-kati kasi ang lamunan ni Jowa Bells. Kaya siya ay paano yan? May ano, may masyadong napalaki ang butas mo. Hindi yan ano pa? Lalagyan pa ng epoxy. Pag walang epoxy, kahit wala may box yan, pagpuntas maganda sa akong pero okay lang yan, hindi mo masyado malikot kasi hindi siya mapapakakas. yun pala yun, mga Ito yung kapain. medyo masaboy para kahapon yung isda. Palahin ko siya. Yan. Butasin daw ng kawat. Ayaw, di kaya. Tapos natin, aray. Baka maglabis. Kulang kasi siya sa gamit, kaya ano, gagawa na lang niya ng paraan para magkameron tayo ng floater. DIY floater pala. DIY floater. Sa mga mahilig dyan, mga well, panoorin niyo po ito. Napakasimple lang. Ayan na yung kawad. Ano yung papako? Dapat kailangan din ng pako. Pampigil. Yan, mga kapain. Para pala sa talutansi. Ayan na. O, diba? Ay, oo nga naman. Napakagaling. Yan. Wait lang, mga kapain. Yan, so mga kapain, tuloy-tuloy pa rin siya. Tuloy-tuloy pa rin siya sa kanyang paggagawa.
Bale, kapag natapos yan, ganito ang magiging resulta niyan mga kapain. Oh. Ayan, tumatalbog-talbog. Kasi ito, bili to pa na. Hindi, gawa lang yan. Gawa lang din. Gawa lang yan. Nina. Ibang floater na nabibili. Ibang floater na nabibili. Bale, gawa lang din pala to. Ito, ikagayahin niya lang din. Kasi ito medyo mabigat-bigat. Galing. Ang galing. Saan ang kawad? Ayun nga naman. Tapos, ito ang kansing. Ito may kansing na. Oh, rin na. Bali ito. Galing. Ito yan, awit na lang. Puputulin. Itutupi lang. Ito tayo sa isa. Isa pang Ganito. Style. para dun sa huling kansing. Hindi. Hindi pala kansing. Para pinakalak. Kasi pagka Kailangan pala may lock. ganito, magastos naman masyado. Kapag may ganyan, ang gagawin mo, Yun na lang ang kawan. kawad na lang. Kawad na lang pala ang mga kapain yung gagawin niyang pinaka-lock na ganito. Ito, yan. Kasi ito pala ay binibili din. Itong lock na to. Kung tutusin, binibili din pala itong lock na to mga kapain. Ngayon ang kanyang gagawin niya is kawad na lang. Aanuhin niya na lang, ipupalipit. Ipilipit niya na lang gano'n. Sukat lang. Ay, susukatin muna pala daw niya mga kapain. Ito, gagamitin to sa sa pangangawil mga kapain yan. Floater, ang tawag dito. Ito ay bali ginaya niya lang to, pero may mga nabibili talagang ganito. Pero mas maganda minsan kung marunong ka rin lang naman gumawa, is gumawa ka na lang para medyo makakatipid tayo mga kapain, di ba? Oh. So yan mga kapain, eto na, yan. Ginagawa na ni Boy yung okay na yan, gawa na yan. Lagyan natin na epoxy. Tapos, kung may pintura, pinturahan. Ayan. Hindi siya na. Parang magkaiba. Magkaiba kasi ginamitan ito ng ganito, swivel. Malalaki. Ito may kawat naman kasi makapinas na sa swivel. Pwede ka naman mag-swivel tulad na rin. Ito. Andito yung balahibo. Ito nasa madrina ng rod sa fishing. Yan. Kawat mo lang dito. Yan. Ito. Yan, okay na yan. Yan kasi pag Ayun, oo nga naman, pareho na, may palawit na. kasi yung purpose niya pag naikot siya. Yan, naikot. Oh, di ba, mga kapain? Yan. Pareho na siya. Kulay na lang ang pinagkaiba kasi ito ay kulay pula tapos ito ay goma. Goma kasi to, yari sa goma. Ito namang ginawa ni Boyet ay yari sa napulot na kahoy dyan sa tabing dagat mga kapain. Oh. Gawa na to pa. Yan, so mga kapain, nakaisa na siya. Bale, ang gagawin niya ay ilang piraso pa ang gagawin mo? Dalawa lang. Saan lang? Paano eh? Apat. Apat, gagawa siya ng apat na ganito mga kapain. Yan. Diba? Sige lang, dire-diretso ka lang ng gawa pa. Apat. Bale, magkakayas na uli siya ng kahoy. Mag-aayos siya ng magkakayos pa siya ng kahoy
kahoy pa siya dito sa lalagyan mga kapain na to. Yan, nasa siplak mga kapain. So yun mga kapain at dire-diretso ang paggagawa ni Chong Boyet yan ng ito padalwa na namin to, padalwa na mga kapain. Hindi ko na pinakita yung pagkakayas ng kahoy kasi same lang naman nung una niyang ginawa mga kapain pero padalwa na to. Tabi natin ang kutsilyo, nakatukutok. Baka biglang lumipad. Sinusuotan niya na ng kansing. Kansing. Hindi kansing, kawan. Ay, kawan. Ayan po katanghalian tapat makikipagchismisan po. Oh. Mga kapain. Oh. Kita-kita nyo kung sino dumayo dito sa amin ha. Ayan. Tuloy-tuloy lang siya sa paggagawa. Floater. Ganito. Dadayo kami sa ano. Yan isa pa pong Marites. Kasi naraduhan pa talaga ang pinto. Mga kapain. Dire-diretso si Boy sa kanya paggagawa ng floater mga kapain. Tayo. So yun mga kapain, dito pa rin kami. Yan, ito na yung nagawang floater ni Boyet. Bale. Laki-laki ko lang, walang monitor eh. Hindi yan masabog ko siya Yan. doon. Hindi Nagawa niya masabog masyado. floater. Tama na muna daw pala ang dalawa kasi apat na to. Okay na yan. Tapos, may mga balahibo sila dito. Ano na balahibo pa? Para dito pa yan. nilagay din dito. Ito, yan, agad yan. Iwasan pala. O, doon siya sa kulon. Yan mga pinagkalatan. Yan ang balahibo. Tapos, ito ang tanse. Ito ang tanse. Manipis lang pala. Pino lang pala ang tanse mga kapain. O, pino lang. Pino. Pino lang ang ginagamit na tanse. Subukan natin sa linggo. Kailangan maaga tayo po sa linggo. Saan lalagay yan? Dito yan.
Yan, nasa ilalim. Yan. Sa dito yung balahibo. Mga 5 kawil. Mga 5 kawil. Yan. Sarapan lang bigat niya. Oh, yun pala yun mga kapain ang purpose na ginawa niyang floater. Oh. Yan. Nakakabit na sa ano. Ang tawag dyan to? Fishing rod. Fishing rod. Yan. Nakakabit na. Tapos balahibo naman ang gagawin yan. Yan. Nakikita niyo to lahat. Nakikita niyo lahat. Balahibo. Ano ako balahibo pa? Ano ako mga? Sa Noriel. Ano yun? Yan. Siya naman ang gagawa ng balahibo. Kay Boyet ang ano tawag dyan pa? What? Low floater. Low floater. Kay Noriel ang balahibo. Kulay dilaw. Tapos, yan. Kakabit din yan diyan. Oh, Ano yung pinakapain? Yun ang pinakain. alin ang pinakapain itong balahibo? Yan. Ah, ito palang pinakapain. Ah, hindi na ito lalagyan ng pain. Ayan, para kasi yung pag sa tubig, para extra maliliit. Ah, ito na pala. Ayan ang hinahabol. Nililipad na nga yan. Ah, yan. O, kita nyo. Yan. Nakadalawa na siyang gawa. Medyo makalat pa. Kasi dito nag-ano si Boyet ng ano niya, doon nagkayas ng kahoy, mga kapain. Yan, natuloy-tuloy siya sa paggagawa ng ano, ng balahibo, mga kapain. Yan, dire-diretso. Anong numero pa ng tansing yan? Size. 6. Ano ba gamit mo? 4 size? Ha? What? Pantali lang. Taway. Taway lang. Para madali natin size. Tama. Kapon, nagutero. Tawag mo nga, sa lumuwan. Maganda rin pala. Size na. Magpapalit na rin pala ako. Yan, tawag mo. Papalit na pala ako. Hindi kaya ko 4 eh. Bakit masyadong manipis? Sasayang yung lure. O, ilang lure bang nakain nung nakaraan? Isa. Ayun pa kayo. Yan, dire-diretso lang siya sa paggagawa ng balahibo. Nakatatlo na. Tatlo na mga kapain. Siya na may magpapalit ng tanse. Boyet. Yan. So yun mga kapain, na tapos na po sa paggagawa ng balahibo. Ngayon ipapakita po ni Boyet kung paano po ikakabit yung balahibo sa floater. Ayan po yung floater mga kapain. Tapos ito yung balahibo na may ito yung kawil na may balahibo. Bali 5 ito na nakasabit dito sa tansing ito. Medyo mahaba ito kasi 5 eh. Tapos yan itinatali na ni Boyet sa floater mga kapain at ikakabit sa fishing rod. Fishing rod mga kapain yan. Para ready to go na. Yan o, ready na siya sa pangangawil mga kapain. Ikakabit na sa fishing rod. Tayo. Yan. Ayan ang purpose niya. Yun, mga kapain. Bali, nakakabit na siya. Yan, nakakabit na o. Yan, tapos, ito yung, ano, yung tawag ng pain yan. Anino ba? 1, 2, 3, 4, 5. Bali, sa liitan siya. Kulay dilaw.
Kulay dilaw, green, bago, dilaw. Dilaw ba yan? Silver, blue. Yan ang mga kapain yan. Kinakawit niya na yan. Ready to go na ang kanyang pangawil at yung ginawa niyang floater at yung kawil na may balahibo mga kapain yan. Yun namang nasaksihan. Siguro naman ay kahit paano ay nasatisfy kayo mga kapain at may natutunan kahit konti kay Boyet yan. Oh. Yan. Mamaya susubukan niya yan mga kapain pero hindi na natin isasama dito sa sa vlog kasi meron akong sariling lakad mga kapain. Yan, so mga kapain at dahil naipakita ko na sa inyo, naipakita na ni Boy sa inyo kung paano ang paggagawa ng floater na na pwede kang magawa, pwede kang hindi na bumili kasi medyo mahal ata, ganyan pa na. Tapos ibang klase ang floater sa sa palengke tsaka sa mga online. Pero maganda rin naman yung sariling gawa mga kapain, mas makakatipid kayo yan. So yan mga kapain, dahil napakita ko na po sa inyo ang ginawa ni Boy ngayong araw nito ay dito ko na lang po tatapusin ang vlog ko sa araw nito. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawa nyo pong pagsuporta po sa akin at patuloy nyo pa rin po akong supportahan mga kapain. Yan, don't forget to subscribe my YouTube channel and press the notification bell para lagi po tayong updated sa akin pong mga vlog and please don't skip ads mga kapain. Excuse me, ako napabahing ako. Don't skip ads mga kapain yan. Kita-kits po tayo sa panibagong vlog ni Kapain. Bye-bye po sa lahat.